Gusto mo bang tanggalin yung green water sa iyong pan dahil di mo na nakikita yung mga alaga mong isda na katulad nito? At saka ito? Tara, samahan nyo ako at gawin nating crystal clear yung quality na iyong tubig para ma-enjoy mo na yung mga alaga mong isda. Tara! Ito yung itsura ng chamber natin paggabi, glow in the dark. What's up guys, good day po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video mga kahabi, magpapalit po tayo ng UV light dito sa ating filtration system. Dahil napansin po natin na kailangan na po natin itong palitan para mas maging maganda yung quality nating tubig. At ano nga ba yung purpose nitong UV light? So yun sa mga nagtatanong po sa atin mga kahabi, ito po yun. Yung UV light, ito po yung nag-sterilize ng tubig at nakatulong po ito para mapanatili nating crystal clear yung tubig sa ating pan or ma-eliminate po yung green water ng pan po natin. Hindi naman masama yung green water, mas gusto nga po ito ng mga alagang isda natin, pero tayo mas gusto po natin na clear po yung tubig para makita po natin sila at mas ma-observe po natin kumusta na po yung kalagayan nila, kung may mga sakit po ba sila at kung kumusta yung kondisyon ng mga alaga isda natin. Kaya pinapanatili po natin maganda or crystal clear yung quality ng ating tubig. Kaya doon sa mga kahabi natin na nagtatanong kung paano eliminate yung green water sa ating pan, yung sagot po natin dyan ay UV light po yung ilagay po nyo sa filtration system nyo. Pero dapat sa tamang chamber po natin ilagay yung UV light. Hindi po natin pwede ilagay yung UV light doon sa bio chamber kung saan doon po nag-housing yung mga beneficial bacteria na kumakain po ng mga harmful substance kagaya po ng ammonia. Pwede po natin sila ilagay doon sa pump chamber po natin, or kung malaki po yung filtration system nyo, meron po kayong chamber doon na pang UV light lang. Pero dito sa atin ilagay po natin doon sa ating conical chamber kasi yun po yung space lang na pwede po natin paglagyan yung UV light. At ngayon i-upgrade din po natin yung paglalagay natin dun sa ating UV light dahil may nagsuggest po ng mga kahabi natin na kailangan mas maganda ilagay po natin sa tube. Yun naman din po talaga yung plan natin at yun po yung ginawa natin sa last setup po ng filtration system natin. Pero ngayon ilalagay po natin dun sa pipe na connected po papunta dun sa bio chamber po natin. So ayun, para maintindihan nyo po kung paano natin yun gagawin, ipapakita ko na lang po sa inyo. Mga kahabi, I need your support. Pakifollow naman po ng Facebook page po na ito. Diyan nyo po makikita yung kakulitan po natin kung ano po yung other side. Especially dun sa mga kahabi natin na Bisaya. Pakifollow po itong Facebook page po na to. Salamat mga kahabi. Ito po yung filtration system natin ngayon. Yung gamit po natin dito is yung ref tub po natin or itong sirang refrigerator. Ito po yung kinonvert natin para maging filtration system. So open po natin. Yan. So napaka-effective po talaga para sa akin itong ganitong klase na setup. Dalawa po yung radial natin dito. Ito po yung isa, yung first chamber. Actually, yung dating setup po natin, drum po itong setup natin. Pero ngayon, pinalitan po natin dito dahil mas mabilis po itong linisin. So, ayan, radial din po yung system natin dito. Tapos, dito naman, radial din. So, dalawa yung radial natin. Tapos, pagdating po dito, ayan, kung mapapansin nyo, wala na pong disturbance sa tubig para mag-settle po talaga yung mga dumi sa ilalim. Ayan. So, pagkada ganyan, para yung mga dumi, di po talaga napupunta dito sa bio chamber natin. Ito po yung ating bio chamber. Yan. So ito po yung UV light natin, naka-expose lang po dyan. So ito, i-connect po natin dito para doon po natin ilagay sa loob. Para lahat po talaga ng tubig matamaan ng UV light bago pumasok dito sa bio chamber po natin. Ito po yung gamit natin dito, mga filter brush. So mas maganda po dito guys na nakaangat po yung filter brush natin. Ito, bitin nga rin po siya. Dapat dito talaga nakaangat sa tubig para mas masala niya po yung mga dumi. Pero yun, ito po yung setup lang po muna natin. Pag nagka-budget po tayo ulit, bibili na lang po tayo ng mas mahabang filter brush para mapalit po natin dito. Pero so far okay naman po yung system natin. Tara, tingnan po natin yung pan. Yan po yung galing sa CKG Koi Farm at saka yung isa sa KKK Himagsikan. So kung gusto nyo pong bumili ng mga magandang isda, pwede nyo pong kontakin yung mga farm po na yan. Yung dalawang kuha po natin dito. So yun po yung system natin guys. Yun po yung ating filtration system. Sa mga hindi pa nakakita ng mga vlog natin or ng video natin, ngayon pa nakita, yun po yung ating setup. At kung gusto nyo po yung gayahin yung ating filtration system, yung pagka-setup natin doon, huwag po kayong mag-alala, meron po tayong complete video dyan sa channel natin. Sitagan nyo lang po yung, tingnan nyo lang po dun sa mga past video natin. Complete po yun kung paano natin sinet up or binuo itong filtration system natin. At kung gusto nyo makita yung pagbuo natin dito sa pan, meron din po dyan sa channel po natin. So ngayon, samahan nyo po at pupunta na po tayo sa pet shop para bumili po na UV light. At syempre kung ano pa yung mabibili natin. Syempre bibili din po pala tayo ng koi food para dito sa mga alaga natin din. Ubusan na din po tayo dito. Kaya yun, bibili din po tayo ng koi food. Kaya tara, samahan nyo po mga kahabi. Let's go! Para mabilis po tayo makarating doon, mag-teleport na lang po tayo. Let's go!
Yo, nandito na nga po tayo ngayon sa pet shop. Tara, pasok po tayo. Ang bibilihin po natin ay 10 watts na UV light at saka yung pan natin ay 2,000 liters kaya 5 watts per ton po yung lalagay natin. At para makauwi tayo, ipihit lang natin tong susi. Yun, at nakauwi na nga po tayo. Tara, unbox po natin to. Mabuti na lang di tayo inabutan ng ulan, sobrang kapal pa naman ng ulap. Eto na po yung nabili natin na UV light. 10 watts po siya. Ayan. Kita nyo naman crystal clear yung tubig. Ayan. Ito po siya, UV sterilizer. Ito po yung sikreto para maging malinaw at crystal clear po yung tubig natin sa pond at di po mag-green yung tubig. Ito yung tubig ngayon dito sa ating pond. Ito po yung UV light na papalitan po natin. Ayan, na-black na po yung kanyang glass kaya di na masyado nakakatagos yung UV light compared dito sa bago. Clear po yung glass niya. Original plan natin dito po natin ilagay pero di po talaga kinaya ng setup natin dyan na ilagay yung UV light kaya dito na lang po natin ilalagay. Okay naman po siya pero observe na po natin to. Dito ko siya nilagay. Yan po siya. Ito naman yung itsura ng filter chamber natin paggabi na nilagyan po natin ng UV light. Sobrang liwanag. Nag-glow in the dark yung chamber natin. So, ayun. Observe na po natin to. Mga kahabi, I need your support. Paki-follow naman po ng Facebook page po na ito. Diyan nyo po makikita yung kakulitan po natin kung ano po yung other side. Especially dun sa mga kahabi natin na Bisaya. Paki-follow po itong Facebook page po na to. Salamat mga kahabi. Ngayon guys, panda rin na po natin yung ating pump. Ayun. Yan, so observe na lang po natin yung quality na ating tubig. Mga kahabi, I need your support. Paki-follow naman po ng Facebook page po na ito. Diyan nyo po makikita yung kakulitan po natin kung ano po yung other side. Especially dun sa mga kahabi natin na Bisaya. Paki-follow po itong Facebook page po na to. Salamat mga kahabi. Sa video na to, gagawa kami ng pinakamalaking barko na lumilipad. Ang haba nitong barko ay 1.5 meters at ang taas nito ay 5 feet. At sa pangalawang pagkakataon, lumipad na yung pinaghirapan naming barko. Nawala na yung hirap at pagod sa pagbuo nito. Napalitan ng ngiti at saya sa aming mga labi. Kaya ikaw na nanonood sa video na to, gawin mo naman yung mga bagay na mapagpapasaya sa iyo. Huwag mo intindihin yung mga sasabihin ng ibang tao. Ang importante masaya ka sa ginagawa mo. Kaya tara, samahan nyo kami at enjoyin natin tong saranggola na to. Barko ay 1.5 meters at ang taas nito ay 5 feet. Based sa research namin,
po guys, natapos na po natin gawin tong ating video at napalitan na po natin yung UV light. And update ko na lang po kayo sa mga susunod na vlog po natin kung kumusta po yung tubig dito sa ating pan. Di naman po siya ganun ka clear naman po yung ating tubig dito. Gusto ko na lang po yung palitan talaga yung ating UV light dahil almost 1 year na po ata natin yung gamit. At yun, sana enjoy po kayo sa video na ito mga kahabi, and see you ulit sa susunod na video. Happy fish keeping. Fish out.